Ako ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudaso po at nandiyan pa si Kawili. Tuloy-tuloy tayo, Kawili. Nasa linya na natin ngayon si Kadani Preneza para may pagpatuloy yung ating mga pinag-uusapan tungkol dito sa ating mga usapin sa palupa. Kadani, good morning. Good morning sa inyo, Karol. Ayun. At gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Yan. Tulad ng ipinako sa ating Karol, sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay. Ipinangako natin noong nakaraming Biyernes, sa ibabasahin natin ang itinex ng isang researcher. Itong researcher ito, taga-Supreme Court pala, itinex sa kanyang lolo, isang kasamahan natin sa mga Harlicans na walang isang pamilya na nagmay-ari ng buong Pilipinas. Yan, Karol, ang kanyang itinex. Pero mamaya babasahin natin. Yeah. Siningit natin ang ginawang text na ito, Karol, sa ating talakayan upang pabulaanan ng kanyang baluktot na paniniwala. Ang masamang epekto pa nitong maling paniniwala nitong researcher sa Supreme Court ay kung naisasalin pa niya sa marami pang tao ang supply na kaisipan niyang ito. At ang mas hindi magandang magiging resulta, Raul, ay kapag ang kasinungalingang ito, ulit natin, kapag ang kasinungalingang ito ay mapasama sa mga gagawing desisyon sa Korte Suprema. Oo, Raul. At sa pagkakataong ito nga, ay babasahin ko ang lihis. Walang basehang aligasyon. Kaya lumalabas na itong bit-bit nilang kaalaman, itong researcher dyan sa Supreme Court, ay pawang chismis lamang, Karaul. Oo. At ganito ang nilalaman ng text niya, ha? Ito. Niluko ata nila si Lolo. Oo. Ito, Karaul, bilanggit niya yung pangalan niya ng lolo niya, pero hindi ko na babanggitin, Karaul, para kasi nangako tayo na hindi natin babanggitin. Kaya finorward niya sa akin yung kanilang conversation, mahawak conversation. Isa-isay natin, Karaul, yung mga conversation natin. Nila. Kaya, ito lang muna nga, uunahin natin.
niloko ata nila si Lolo. And let him believe na totoo lahat ng claims nila. Diba, Karaul, napaniwala daw natin ang kanyang lolo. Na totoo lahat ang inaangkin natin. Hindi nito, Karaul eh. Ito pa, kadugtong. Mahirap kasi paniwalaan na isang pamilya lang ang may-ari ng buong Pilipinas. Naku ka, Dani. Pag yan ang sinasabi niyang mahirap paniwalaan ka, Dani, bakit ka naniwala sa Diyos? Kung naniniwala siya sa Diyos, bakit ka naniwala? Mas mahirap paniwalaan yung Diyos eh. Kasi Karol, hindi nakikita. Hindi mo nakikita, wala kang kamalay-malay. Mas mahirap paniwalaan yan eh. Karol, hindi nahihipo. Saka hindi mo alam kung may ganun nga talaga o wala, pero naniwala ka. Ito, Karol, yung kalapan ng Pilipinas, Karol, nahihipo eh. Nakikita. Saka meron tayong court record, may history. Ayan. Ito ang sinasabi ko uli. Baka maisalin niya pa ito sa iba pa mga kababayan nating milyong Pilipino. Siyempre, Karol, researcher sa Supreme Court. Ayun. Karol, maaari mo bang hindi paniwalaan yan? Na ito rin ay isang abogado. O, Karol, uulitin ko lang alit, Karol, ha? Mahirap kasi paniwalaan na isang pamilya lang ang may-ari ng buong Pilipinas kasi hindi naman tayo monarchy. Raul, siguro klase ito ka, Raul. Siguro klase ito ni Atty. Ilaya, yung taga, yung mahusay daw na abogado dyan sa Orion ng Bataan. Hindi raw tayo monarchy. Hindi na tayo monarchy. Siguro ibig sabihin niya, Karol, sa panahon ngayon, ayun ang ibig niyang tugtukin. Hindi tayo monarchy ngayon. Gusto kong, Karol, ipaliwanag na kapag sinabing monarchy, ito ay pamahalang makahari. May hari. Makaharian. Kaya, Karol, tinignan natin sa English, Tagalog dictionary dito sa mga, mga law dictionary ito, Karol English, Tagalog. Kaya pag sinabing monarchy, ito ay pamahalang makahari o kaharian. Hindi mapapapulaanan o mapapasinungalingan ng mga bansa sa buong sansinukob. O kaya pag sinabing buong sansinukob, Karol, buong mundo. Ang katotohanan na noong panahon ng Kastila, tayong mga nandito sa bansa ngayon na tawag ng Pilipinas ay nasakop ng isang kaharian o nasa ilalim ng pamahalaan ng hari ng Espanya. Ayun. Yan, Karaol. Yan. Hindi mapapabulaanan niya, Karaol. Kaya, itong niya, Karaol, itong statement niya, Karaol, hindi balinaw. Sapagkat tayo ay naging monarchy. Kasi ang mali dito, Karaol, hindi naman tayo monarchy. Ayun. Karaol, ng panahon ng Kastila, tayo, nasa ilalim ng pamahalaan o monarchy tayo noon. Yan, Karaol. Ang ibig bang sabihin ng researching na ito, Karaol, na dahil sa ang ating kalagayan ngayon, itong present ngayon, Karaol, ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng pamamahala ng hari ng Espanya o hindi na tayo monarchy, kundi isa ng republika ng ating bansa ay masalin ang pamamahala sa pamahalang Amerikano, ay nawawalan na rin ng bisa ang pribadong pag-aari sa kalupaan. Ayun. Sapagkat ito ay napunta na sa estado o gobyerno. Ayun ang gusto niyang palabasin, Karaul. Ayun. Oo. Kaya ito araw lang natin, ang gagayatin natin mabuti. Gusto ko hong bigyang pansin ng issue o paksang usapan ay ang pag-aari ng lupa at hindi ang paraan o sistema ng pamamahala sa ating bansa. Yan, Karaul. Kasi ang akala ng karamihan ng tayo maisuko sa pamahalang Amerikano
Ayun, yung sa kaisipan niya. Oo, aba, hindi na tayo monarchy ngayon. Mm. Ha? Ibig sabihin niyang Karaol, dahil tayo naging isang republika na, aba, hindi na totoo. Na ano, Ayun. iisa na lang ang nagmamay-ari na ating bansa. Mm. Kasi ang gusto niyang marami tayong tao na nakakausap ng ganyan ang baloktot na kaisa pa ang Karaol. Oo, na tatandaan ho natin kasi nga ang monarchy ay malaking kaibahan na sa tinatawag na kapag tayo ay naging isang republikang bansa na Karaol. Kasi noon talagang panahon ng hari, monarchy yan. Pero may pa na. Oo, nasa kung na tayo isang gobyernong republika. Kasi ang ating gustong palabasin sa ito Karaol, ang gustong palabasin ng researcher na ito, nang tayo ay naging isang republika ay napunta na sa estado o gobyerno ang halos lahat ng kalupaan. Yung Karaol. At dito na nga nag-umpisa Karaol, yung sinasabi natin nakaraang linggo, yung 69. Oo, yung Karaol. Na lahat ng kalupaang yan, na pag-aari ng Estado, pag-aari ng gobyerno. Yung pag-aari ng gobyerno, panahon ng pag-aari ng Estado. Kasi nga, nung panahon ng Kastila, nung Karaol, nasabi nga natin Karaol, baliktaran na ito talaga ang tunay. Ito ang totoo. Oo, na pag-aari ng Estado, pag-aari ng hari. Na pag-aari ng hari, pag-aari ng Estado. Bakit nagkaroon ng pag-aari ng Estado? Sapagkat sa hari nanggaling ang pagiging estado ng ating bansang Pilipinas. Sa kanya lahat ng elemento Karaol. Oo. Ayan yan. Kaya pag sinabing estado, hari. Oo, sapagkat nasa hari ay lahat ng elemento ng isang estado. Oo, ngayon, kaya ang estado naman ay nagkaroon ng kalupaan dahil sa hari. Sapagkat kinilala sa buong mundo ng hari lahat nagmay-ari ng bansang Pilipinas. Ayun. Yan yung Karaol. Mm. So, dito ko Karaol, gusto kong ulitin na papaano magsi-69 ang gobyerno at estado kung wala naman silang pag-aari. Ayun. So, pag-aaring kalupaan. Yan Karaol. So, ito Karaol ay medyo dinadagdala na ng konting ng ating konting sigit na pagkagpin para madaling tumingo sa utak ng ating mga listeners at ng ating kasubaybay. Oo, ang ating pinag-uusapan. Kasi ngayon, Karaol, ang akala nila, pwede bang sabihin na ang pag-aari ng Estado, ay pag-aari ng gobyerno. Ang pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng Estado. Wala naman silang pag-aari, Karaol Ayan na nga ang ating digibain, Karaol. Siguro ka gani yung pag-aari ng estado, totoo yan. Pero yung pag-aari ng gobyerno, kailangan meron silang titulo. Ayan, Karaol. Ang hirap kasi, Karaol, ang binabali natin dito, Karaol, yung sinasabi nila na yung, kunyari, yung mga malalawak na mga bakanting lupain, yung kabundukan, yung tinatawag nating kagubatan, yung tinatawag nating agricultural land, mineral land, ay agad Karaol, ang sinasabi nila sa estado yan. Sa gobyerno. Sa gobyerno ang sinasabi kadani. Laging sinasabi. Sa gobyerno yan. Kadalasan na nga ngayon, Karaol. Sa gobyerno. Kasi Karaol, hindi nila masabi sa estado na Kasi bakit? Ang estado, may apat na elemento. Nandiyan ang people, number 1. Ayun. Karaol, nandiyan tayo. Ayun. Sa people. Kaya nga kadani. Karaol, dapat kasama tayo dyan. Ayun. Kaya nga pag sinabing pag-aari ng estado, yan public domain. Oo, public domain. Ngayon, Karaol, dapat kasama tayo dyan. Kasi pag sinabing estado, kasama tayo dyan. Lahat kasama. Tayong mga Pilipino. Kasi number 1, ang estado, may apat na elemento yan. Number 1, people. Ano pa? Government, sovereignty, territory. Yeah. Ang sovereignty, territory, Karaol, ay wala yan dahil hindi naman na tao yan sa gobyerno, pag sinabi gobyerno, may tao dyan sa gobyerno, Karaol. Bakit sinasabi nila sa gobyerno? Yung mga sinabi nating kabundukan, kabukiran,
no, kagubatan. Bakit Karol? Sinabi lang sa ano yan? Kasi tatandaan natin Karol, hindi lahat ng mamayang Pilipino ay ano ho, miyembro ng ano ho, gobyerno. Ayun. Mhm. Oo. Pag sinabing estado kasi, lahat tayo, buong Pilipino, kasama dyan. Kaya pag sinabi nila, muna, sabihin natin gobyerno. Para na, hindi tayo kasama dyan, Karaul. Ito, yung mga naglilingkuran lang sa gobyerno, kasama. Ha? Siyempre, Karaul, pag hindi na tayo kasama, sila-silang na lang sa gobyerno. Ang alin, ang lumalabas na nagmamayari ng kalupaang yan. Kaya ito nga mga politiko, number 1 Karaul eh. Mhm. Hindi ba? Yung inulat natin nung kay Barack Obama, yung research natin, sumagot sila after 15 months. Kasi ayan pala, ipinadaan pa yung research sa 101 solons, US solons. Buti pa rito para uli, mga banyaga. Pinakamakapangyari ang bansa sa buong mundo. Binigyan nila ng pagkakataon na bosisiin ang ating research. Dito pa Raul, sa ating bansa, binigyan pa nila. Ayun. Binigyan ng pagkakataon. Bakit ayaw bigyan ng pagkakataon? Kasi sila na nakaupo sa sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Sila ang number 1 na land grabber. At ayan yung pinablis Karaula. Doon sa Daily Inquirer. Yung resulta ng pag-aaral ng 101 solos. Ang number 1 daw talaga na land grabber. Grabe, talamak ang land grabber sa Pilipinas. Mga politiko. Kasama nila yung mga mayayabang mga businessmen. Ito yung mga oligarko. Yung Karaul. Kaya dito ang tanong natin ay totoo ba ang baluktot na opinion ng researcher na ito? Ayan Karaul. Ang researcher na ito, kasi Karaul ayan din ang pumasok sa maraming kaisipan ng milyon-milyong Pilipino. Ang haka-haka niyang ito ay ating babaliin, gigibain, dudurugin sa pagbasa ng di mapapabulaan ng referensya Karaul. Ayun ang gagawin natin. At ganito ang ginawang paglilinaw doon sa maling paniniwala ng researcher na ito na mababasa natin sa page 86 ng aklat na makapal ito Karaul. Halos isang dangkal. The Philippines and the United States, the forging of new relations sa ilalim ng artikulong the Treaty and Private Rights and Property. Ito Karaul, isasalin natin sa sa wikang Tagalog. Ito na. Ang pagsuko ng teritoryo ay hindi dapat ipakahulugan na ito ay pagsuko ng propiedad na pag-aari ng mga naninirahan dito. Ayun. Ang linaw Karaul. So, hindi pala kasali mga private property. Hindi sinabi ang private property dito. Ayun. Ito Karaul, ang kasagutan. Ito. Ang maaaring isuko ng hari ng Espanya ay kung ano lamang ang nasa pag-aari niya. Ayun. Karaul, yan. Kaya pala dun sa Treaty of Paris, malinaw kung ano-ano lang yung pag-aari pa niya. Ayan, Karaul Karaul. Mamaya Karaul, ay mapapasadahan natin yung Karaul. Ang lupaing na ipamahagi na niya ay hindi na niya maaaring isuko pa. Ayun. Tapos dito, Karaul, napakalinaw. Ano ngayon yung research? Dito palang Karaul sa mga unang mga mga kataga na ating mga binasa, napakalinaw Karaul na pag private property, hindi na pa pwedeng isuko ng hari sa pamahalang Amerikano. Ito Karaul, ang kadugtong. Ang modernong kinaugalian ng mga nasyon na naging batas ay malalabag na ang diwa ng katotohanan at ng karapatan na kinilala at nilakaran ng buong sibilisadong mundo ay maaaring labagin o lapastanganin kung ang pribadong kalupaan ay karaniwang kinukumpiska
at ang pribadong karapatan ay ipinawawalang bisa. Tignan niyo yan, Karaul. Oo, itong mga binasa natin ito, Karaul, hindi ba ito ngayon ang palasak na nangyayari sa kapanahonan natin ngayon? Mhm. Tulad ng ginagawa nitong NHA na nangungumpis ka ng ari-arian nang wala naman titulo ng lupa. Tignan niyan, Karaul, yung mga hayupan na yan, hindi sinasabi natin buong NHA, Karaul, sapagkat may mga tao lang dito, Karaul, sa NHA na talagang ang layunin, Karaul, kumita. Kaya ginagawa nila yan. Di ba, Karaul? Kaya yung tinalakay natin yung Panlobo Market sa Project 6. Inamin no kanilang abogada na wala naman silang pag-aari, wala silang titulo. Bakit nyo? Sa korte pa yung, Karaul. Bakit nyo? Ano yan? Kinukuha. Bakit nyo dinadambog? Dito naman sa DAR at DNR. Paano kayo makapamamahagi ng lupa na wala naman kayong titulo o pag-aari ng lupa? Karaul, hindi ganito pamamaraan ng sibilisadong nasyon. Kundi ang gawain ito, ang siya nagbabalik sa atin sa kapanahunan ng makabarbarong pandarambong ng lupa. Ayun. Ayan, Karaul. Kaya dito, Karaul, talagang ito Sabi ko nga, lumabas kayo. Public debate. Ipakita nyo kung paano kayo nakapag-aray ng lupa. Yung gagamitin lang natin dito, Karaul, mga batas. Babasahin lang natin sa kanila. Hindi tayo gagawa ng puro-puro, haka-haka opinion. Pero, Karaul, isusunod, itutuloy natin. Oo. Kasi Bukas naubusan ulit, naman tayo, bukas. Karaul, Oo, ng bukas oras. naman. Mhm. Bukas. Ang pagdiba natin sa maling mga paniniwalang ito. Kaya huwag kayong liliban sa araw ng bukas. Itutuloy natin ang napakasarap na usapang ito na ngayon lang natin inilalahad. Walang istasyon na naglalahad ng ganito. Ako ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikan kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, waring na tipo ng kayamanan ng may kapal.